Hello mga mamis, this is Mami Con, and for today's video, gagawa po tayo ng 3 easy recipes na siguradong patok sa ating family. At syempre, mas padadaliin at mas pasasarapin gamit ang ating American Heritage. Alam naman natin na ang American Heritage ay napakamura lang ng mga appliances na to, pero super handy nilang gamitin at ang importante po dito, hindi lang basta pasok sa presyo, syempre dapat pangmatagalan din. At ngayon, ang 3 recipe po na ating gagawin ay ang chicken inasal, roasted chicken, at ang ating masarap na java rice. Okay, ngayon unahin po natin gawin yung ating chicken inasal. Napakadali lang po nito mga mamis. Okay, una po natin gagawin ang marinade mixture ng ating chicken inasal. Gagamit po ako dito ng blender. So meron po tayong brown sugar. Lalagyan ko din po ng garlic. 3 pirasong siling na buyo. Meron din tayong soy sauce. Lalagyan ko ng chicken powder. 2 pirasong tanglad na nahiwa na. 1 thumb size ng ginger. Lalagyan ko din po ng annatto powder. Ground black pepper. Calamansi extract. Vinegar. Liquid seasoning. At last, yung ating patis. Okay, takpan na po natin ito. Madalas sa mga marinade mixture ko, ginagamitan ko siya ng blender para hindi na ako maghiwa. Pero kung wala naman kayong blender, syempre pwede natin gawin ito na maghiwa na lang ng mano-mano. Ginagawa ko din po ito sa aking barbecue marinade. So, blender lang po natin ito hanggang sa madurog yung mga ingredients na nilagay ko natin sa loob. Okay, pwede na po ito. Bago po yan, syempre ilagay po muna natin yung manok. Unahin po muna natin ilagay yung manok sa ating big bowl. So meron po ako ditong 1 kilo chicken thigh. Pinatanggalan ko na po siya ng buto, pero para mas makatipid po tayo, mas okay kung may buto na. Kasi pag bilhin natin ng boneless, medyo mataas na po yung presyo nito. Pero pwede din po kayong gumamit ng any part ng chicken. Kasi yung mga kids ko, sobrang favorite nila yung chicken thigh. Tapos gusto nila yung madali nilang kainin. Kaya nila na nag-iimay. So ito, soft na soft sa kanila kasi boneless. Okay. Next, ibubusan natin yung ating marinade mixture. So gagawin ko dito, sasalain ko kasi kapag napunta po sa manok yung mga blender natin kanina, kapag inihaw po ito, pwedeng madaling masunog yung niluluto natin kasi didikit yung mga bawang, tanglad sa ating manok. Ayan, naamoy ko na siya. Ang bawa ng amoy ng tanglad, ng luya, ng bawang. 3 sili, naghalo-halo na yung kanilang mga lasa. Imutin lang po natin mabuti. Next step, tatakpan lang po natin ito, ilalagay sa ref at ibababad po sa loob ng 2 araw. Mas masarap po at mas malasa kapag nakababad po ng 2 to 3 days yung ating chicken inasal. Next na gagawin naman po natin ay ating roasted chicken. Napakadali lang po nito at sobrang dalihan natin lang ng mga ingredients. Pero may isang ingredients na mahirap. Ito yung nakakabulol. Worcestershire sauce. Lalagyan natin ng premium soy sauce or light soy sauce. Meron din tayong garlic. Lalagyan ko po ito ng calamansi extract, chili flakes, sugar. Lalagyan din po natin ito ng paminta. Depende na lang po sa inyo kung gano'ng karami paminta yung gusto nyo ilagay. At syempre, pinaka-last ingredient na magpapasarap sa ating roasted chicken ang ating Mega Prime Choices oyster sauce. Malinam yum! Okay, ilalagyan ko po ito ng 6 tablespoons. Di ba napakadali lang ng gamitin? Kasi easy to squeeze button po. Okay, mix lang po natin mabuti yung ating marinade mixture. Bago po natin ilagay dito sa ating chicken. Okay na po itong ating marinade mixture. Habang ginagawa niyo po ito, pwede niyo po itong tikman using your finger para matansya niyo po yung lasa na gusto niyo. So sa akin, para sa akin, okay na ito. Okay, set aside muna. Doon po tayo sa muna. So ito po yung ating chicken. Ang timbang po ng chicken na ito ay 1 kilo. So approximately, ang timbang ng chicken natin dapat is 1 kilo to 1.2 kilos. I-piece lang po natin yung wings ng ganyan para hindi po ito sumayad kapag niluto natin. Okay,
next, lagay na po natin yung ating marinade mixture. Okay, ibababad lang po natin ito sa loob ng isang araw. Alam niyo ba na mas masarap at mas talabang lasa kapag nakababad po sa loob ng isang araw ang ating roasted chicken recipe. And don't forget nga pala mga mamis, huwag niyong kalimutan na baliktarin ito paminsan-minsan para mas magpantay po yung lasa. At meron po akong hack para dyan, para mas kapit na kapit po yung lasa dun sa ating chicken. Nilalagay ko po ito sa isang malaking plastic. So be sure lang din po na medyo makapal din po yung plastic na gagamitin niyo para hindi po ito mabutas. Dito ko siya nilalagay, tapos ibubuhol ko siyang mabuti. Ayan. Para mas kapit na kapit sa buong katawan ng manok yung ating marinade. So ibubuhol natin to ng walang hangin hanggat maaari. So ibig sabihin sisisikin natin. Ingat lang po sa pagbubuhol kasi baka mamaya mabutas. Hanggat maaari, i-achieve po natin yung walang hangin. Okay, bulan po natin itong mabuti. Ayan. Tapos, pwede natin guntingin itong excess para maayos naman tingnan. Or, pwede din palang pang-double nyo siya. Like that. Ayun. Para doble, protectado. Ayan, saka natin ibuhol pala. Yan. So, guntingin natin ito para maayos naman tingnan. So, yan. Pwede nyo siyang ilagay sa isang lagayan, pwedeng pinggan or big bowl, like this. So, lalagay nyo dyan, pasok nyo lang sa ref. Tapos, mas madali na siyang baliktarin. Ayan. Anytime nyo maisip na baliktarin nyo lang. Go! So, marinate lang po natin sa loob ng isang araw para mas talab yung lasa. And after 2 days, ito na po yung ating marinated chickens, yung ating chicken inasal, and yung ating roasted chicken. Okay, before natin simulan, magsasayin po muna tayo, gagawa po muna tayo ng java rice. So, meron po ako ditong 3 cups ng rice. Nilagyan ko din po ng 3 cups of water. Yung po yung measurement ng bigas na gamit namin na jasmine rice. 1:1 po yung ratio. So, bago natin isalang ito, lalagyan po natin ng mga pampalasa para sa ating java rice recipe. So, maglalagay po ako ng 1 tablespoon chicken powder, 1 teaspoon garlic powder, sumutin lang po natin, 2 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon annatto powder. Okay, then mix lang po natin mabuti bago isalang. Be sure na tanggal na po yung mga namumuo na powder bago po natin ito isalang. Okay, pwede na po natin lagay sa ating American Heritage Rice Cooker. Okay, pwede na po natin i-on yung ating rice cooker. At pwede na po natin simulan ang pagluluto ng ating chicken inasal and roasted chicken. Okay, una pinit po muna natin yung ating oven sa 200 degrees Celsius. Preheat for 10 to 15 minutes. So habang naka-preheat po yung ating oven, gagawin po muna natin yung ating roasted chicken. So itong chicken po natin na marinate po na po ito ng 2 days. Pwede nyo po siyang i-marinate overnight, pero mas malasa at mas masarap kapag na-marinate nyo ito ng 2 days. Same din po dun sa ating chicken inasal. Mas masarap po yung lasa niya kapag naka-marinate po siya ng 2 to 3 days. Mas kapit na kapit po yung lasa. Dito sa ating roasted chicken, pwede din po pala kayo maglagay ng fine spice powder para mas malasa at mas masarap. At may nakalimutan po tayong lagay na ingredients sa ating java rice. Ito po yung 1/4 cup butter. So, habol po natin. Ayan. Kahit hindi na po natin i-mix yan, kung saan naman po mag-melt yung butter. Once na kumulo na po yung ating sinain. So, ito na po yung ating chicken. Tutuhugin na po natin. Ito po yung pantuhog na gagamitin natin. Kasama na po ito dun sa American Heritage Oven. Ayan. So, pasok lang po natin sa bandang loob na yan. So, may lulusutong po siya doon sa bandang leeg.
Tapos, sagad lang natin hanggang sa tumusok po itong patusok na to doon sa bandang pet ng manok. So, ganun kadali lang. Tapos, ito naman yung kabilang part. Sama natin yung legs sa pagturo para hindi ito lumaylay yung leg habang niluluto mamaya. So, siksikin lang po natin. Para mas safe yung manok natin habang niluluto mamaya. I'm sorry. Pasok po muna natin dito ito. Sama natin sa tuhog yung leg ng manok para hindi po siya lumaylay mamaya. Be sure na nakatusok po siyang mabuti. Para hindi po lalaglag yung manok habang nagluluto tayo. Tapos lock na po natin. So yan, safe na po yung ating chicken. Tapos, pwede po natin talian itong dalawang legs na to para hindi din po siya sasayad mamaya habang nag-roast natin. So, meron po ako ng panali dito. Ito po yung panali na gagamitin ko. Tali lang po natin yung legs. So, ayan. Ready na po yung ating manok. Pwede na po natin isalang doon sa ating preheated oven. Bago po natin isalang yung ating chicken inasal, gagawa po muna tayo ng annatto oil. So sa kawali, maglalagay lang po tayo ng 3 tablespoon cooking oil. Antayin lang po natin uminit yung mantika, tapos lalagay na po natin yung ating 1 tablespoon at sueta seeds. So kapag ganitong mainit na po yung ating oil, lagay na po natin yung ating 1 tablespoon at sueta seeds. Sandali lang po ito, hindi natin susunugin yung ating at sueta seeds kasi pag nasunog po ito, pwede pong pumait. So kapag ganyan nagbabubbles na po siya, pag nag-start na pong magbubbles yung mantika, pwede na po natin patayin yung apoy. Dahil mainit yung mantika, magpo-continue cooking po siya. Transfer lang po natin dito sa small bowl. So hayalan po natin itong nakababad ng 1 to 2 minutes. So, pwede na po natin itong salain. Gamit itong ating American Heritage Smokeless Grill. Bago tayo mag-start, lalagyan po muna natin ito ng tubig sa ilalim na tray. Set lang po natin ito sa high. Then, mamaya habang nag-grill po tayo, pwede po natin i-set or i-adjust ang heat from medium to high. Sarap-sarap. Ang ating chicken inasal. Yung isa nilay ko na pa sa ibabaw ng java rice. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and like my FB page, Contours the Modern Nanay. Hanggang sa ulitin, maraming salamat po.